Tila ba ang bilis ng karma na ginawa ng Diyos sa China ngayon? Dahil matapos ang ilang linggong pagbaha sa kanilang lugar, paglabas ng maraming sinkhole sa mga pampublikong daanan, at 6.2 magnitude na lindol na kumitil sa 116 katao, ay meron na namang panibagong dilubyo na kinakaharap ang China ngayon. Dahil ang malaking parte ng China ay tinamaan ng buhawi. Ang buhawi ay tumama sa Dongming County sa lalawigan ng Shandong noong Biyernes 5 ng Hulyo na kumitil sa buhay ng hindi bababa sa 5 tao at ikinasugat ng halos 100 katao. Ang Dongming County Emergency Management Bureau ay nagulat ng malaking pinsala na humigit kumulang 2,890 na mga tahanan. Ang dambuhalang buhawi na tumama sa Dongming, China ngayon ay parang galit na galit sa kanilang bansa dahil winasak nito ang maraming kabahayan at sinira ang maraming pangkabuhayan ng mga tao. Hindi ito ang unang buhawi na tumama sa China ngayong taon dahil noong Abril, isang buhawi ang tumama sa Guangzhou sa katimugang China na kumitil ng 5 tao at ikinasugat ng 33 na iba pa. Iniulat ng China Meteorological Administration na ang 2023 ang pinakamainit na taon sa China na naitala mula noong 1901 at ang dalas at intensity ng mga kaganapan sa matinding panahon ay tumataas. Ang China Meteorological Administration ay naglabas ng mga babala ng buhawi para sa ilang bahagi ng Shandong at kalapit na lalawigan ng Jiangsu. Ito ay isang matinding paalala ng kahalagahan ng paghahanda at pagtugon sa emerhensya sa harap ng matinding mga kaganapan sa panahon. Hindi pa nga lumusob ang bansang Pilipinas at ang mga kaalyado nitong bansa sa China, sa kabila ng mga panghaharas nito, ay ipinakita na ng kalikasan at panahon ang kanyang presensya sa China na tila ba kumampi ang kalikasan sa Pilipinas dahil sa mga masasamang aksyon ng China sa ating bansa. Sa unang quarter ng 2024, ang mga baha, tagtuyot, isang lindol, at matinding taglamig ay nagdulot ng direktang pagkalugi sa ekonomiya ng China na humigit kumulang 23.76 bilyong yuan o 3.28 billion US dollars. Ang mga sakuna naman ay kumitil ng 79 katao at naapektuhan ang 10.4 milyon na pamilya sa 26 na rehiyon sa China. At noong mga nakaraang buwan naman, ang China ay nawalan ng halos 12 bilyong yuan o 1.65 billion US dollars dahil sa malakas na pag-ulan at baha na inilarawan ng China bilang pinakamasamang baha sa mga nakalipas na 10 taon. Sa kabila ng mga dilubyong ito, ang presidente ng China na si Xi Jinping ay patuloy pa rin ang pag-utos nito sa gobyerno nila na ang lahat ng nakapaloob sa 9-dash line ng China ay sa kanila at wala di umanong karapatan ang ibang mga bansa kasama ang Pilipinas na pumasok at maglayag sa mga lugar na nasasakupan nito, lalo na sa West Philippine Sea. Ano kaya ang susunod na gagawin ng panahon sa kanilang bansa? I-comment mo yan sa ibaba at babasahin natin yan isa-isa.